أحسن قولا ممن دعا إلى الله أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa aming mga kababayan na hindi pa po Muslim, alamin natin kung ano nga ba ang ipinayo ng ating huling sugat propeta ng Allah na si Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at ang pagpapala. Ano nga ba ang kanyang ipinayo kapag mayroong kagaya ng coronavirus na tumama sa isang lugar? Ang sakit na kagaya ng coronavirus, kagaya ng SARS, kagaya ng MERS ay nabanggit na po ito ng ating huling sugat propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamin natin ang kanyang ipinayo upang hindi ito kumalat. Bakit nga ba tumatama at lumilitaw sa isang lugar o bansa ang kagaya ng sakit na coronavirus? Ito ang sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. وَمَنْ تَشَرَتِ الْفَاحِشَةِ فِي قَوْمٍ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا عَمَّتْهُمُ الْأَوْجَاعُ وَالطَّوَاعِينُ التي لم تكن في أسلافهم. Rawahu Ibnu Majah wa hassanahu Albani. Sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at ang pagpapala, walang lugar na kalat at talamak na dito ang kasalanan at kalaswaan at lantaran na itong ginagawa ng mga tao, maliban lilitaw sa kanila ang mga nakakahawang sakit na hindi pa nangyari sa mga nauna sa kanila. Sakit na hindi pa nakita noon at hindi pa na-discover noon. Kagaya sa mga nakaraan, SARS, MERS, at pasok din dito ang kagaya ng AIDS. Kaya kapag naging talamak na ang mga kasalanan, kalaswaan, kahalayan at lantaran na itong ginagawa ng mga tao, kagaya ng pangangalunya, pagnanakaw, patayan, at ano pang mga kasalanan na lantaran na ginagawa ng mga tao, dito ay ipapadala sa kanila ng Allah ang sakit na nakakahawa kung saan ito ay walang lunas. Ang ibig sabihin nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sakit na ito ay dahil lamang sa mga kasalanan na ginawa ng mga tao. Narito ang hadith na naisalaysay ni Aisha radhiyallahu anha, qalat, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'an at-ta'un fa akhbarani annahu 'adhabun yab'athuhu Allah 'ala man yasha' wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin laysa min ahadin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد. رواه البخاري. Naisalaysay ni Aisha, kalugdan nawa siya ng Allah, kanyang sinabi, tinanong ko ang propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa ta'un, sakit na nakakahawa. At pinalitaan niya ako na katotohanang ito ay isang parusa na ipinapadala ng Allah sa sinumang naisin niya. At ginawa ito ng Allah na habag sa mga mananampalataya at walang sino man ang nasa isang lugar kung saan tumama dito ang nakakahawang sakit at siya ay nagtiis at naghangad ng gantimpala at siya ay naniniwala na hindi siya tatamaan nito maliban kung ano lamang ang itinakda sa kanya ng Allah, ay magkakaroon siya ng gantimpala na katulad ng nasyahid o namatay sa pakikibaka. Hadith al-Bukhari. Kaya ito tinawag ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na parusa sa mga tao na hindi mananampalataya dahil sa talamak at kalat na mga kasalanan at kalaswaan na ginagawa nila sa isang lugar. At ito naman ay habag at awa sa mga mananampalataya dahil dito sila ay susubukin ng Allah subhanahu wa ta'ala at sila ay magtitiis, dito sila gagantimpalaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano nga ba nagsisimula ang sakit na taun o nakakahawang sakit?
Ang sakit na taon, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ayon sa definition na binanggit sa dictionary na Al-Mu'jam Al-Wasit, ay nagmula ito sa daga. Dito ipinapadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng daga. Pagkatapos ay ililipat naman ito sa garapata o isang insekto ng mga hayop. Pagkatapos naman ay ililipat naman ng insektong ito sa isa pang daga. At pagkatapos ay ililipat naman ito sa mga tao. Pero hindi po nangangahulugan na ito po ang pinaka punot dulo ng pagkakaroon ng nakakahawang sakit, kundi isa lamang ito sa binigyang kahulugan ng ilan sa mga iskolar. Paano kung tumama ito sa isang lugar o bansa? Ano nga ba ang ipinayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Alamin natin ang kanyang ipinayo, kung saan ito ang tamang gamot sa ganitong uri ng sakit. Payo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang hindi kumalat ang sakit na ito, na kung saan kapag hindi nasunod ang ipinayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito, ay maaaring maraming tatamaan ng ganitong uri ng sakit. Tunay na ito ang himala ng pagiging propeta ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ang bagay na hindi pa nangyayari ay naibabalita na niya sa atin sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Upang hindi kumalat at tamaan ng iba, narito ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، متفق عليه. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung ikaw ay nasa labas ng lugar na tinamaan o bansang tinamaan, ay huwag kang pumasok sa lugar na tinamaan nito. At kung ikaw naman ay nasa loob ng lugar na tinamaan nito, kagaya ng coronavirus na ito, ay huwag kang lalabas dito. Huwag kang tumakas dito. Yan ang ipinayo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, huwag kang lalabas sa lugar na yan. Tandaan natin, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang sakit na taon o nakakahawang sakit ay walang lunas, maliban sa pinahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na gumaling at magamot mula dito. Kaya kahit tumakas ka dyan at lumabas ka sa bansa o lugar kung saan tumama doon ang kagaya ng sakit na coronavirus, ay wala ring maitutulong ito sa iyo, dahil wala itong lunas ayon sa nabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maliban kung pahintulutan ka ng Allah subhanahu wa ta'ala o sa sino mang tinamaan na gumaling mula rito, at pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi tamaan ng ganitong uri ng sakit. Kaya tama lang ang desisyon ng isang bansa na pigilan pansamantala na pumasok sa kanyang bansa ang mga tao na tinamaan ng coronavirus o sakit na nakakahawa, upang hindi mahawaan ang mga tao na wala namang ganitong uri ng sakit. Tandaan mo, kapatid, sa pananampalatayang Islam, na hindi ka nito mahahawaan, maliban kung pahintulutan ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Huwag kang matakot na mahawaan agad, kasi ang pagkahawa nito ay nasa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya narito ang hadis na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, la adwa. Ang ibig sabihin, walang sakit na nakakahawa, maliban ito ay pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na lumapit pa sa iyo ang may sakit, kung hindi pahintulutan ng Allah, ay hindi ka pa rin mahahawaan. Narito ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laysa min ahadin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allah lahu illa kana lahu mithlu ajri shahid, rawahu al-Bukhari.
Sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at ang pagpapala, walang sino man ang nasa isang lugar kung saan tumama dito ang nakakahawang sakit at siya ay nagtiis at naghangad ng gantimpala at siya ay naniniwala na hindi siya tatamaan nito maliban kung ano lamang ang itinakda sa kanya ng Allah ay magkakaroon siya ng gantimpala na katulad ng nasyahid o namatay sa pakikibaka. Hadith al-Bukhari. Ang ibig sabihin nito ay hindi ka mahahawaan maliban kung ito ay pahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun pa man mga kapatid, sa pananampalatayang Islam ay inutusan pa rin tayo ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na lumayo at umiwas mula sa nakakahawang sakit. Hindi ibig sabihin na hindi ka mahahawaan ay lalapit ka na. Ito ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Firra min al-majdhumi firaraka min al-asadi." Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, umiwas ka mula sa tinamaan ng kitong o nakakahawang sakit, kagaya ng pag-iwas mo mula sa halimaw. Ibig sabihin, kung hindi ka pa tinamaan, huwag kang magtangka na lumapit dito, bagkus umiwas, lumayo at gumawa ng paraan upang hindi makalapit at mahawaan sa ganitong uri ng sakit. Ngunit hindi mo kailangang lumabas at tumakas kung ikaw ay nasa lugar na tinamaan ng nakakahawang sakit upang hindi kumalat at mahawaan ang mga nasa labas nito. Kaya magtiis at manatili dito dahil tunay na mapapasayo ang gantimpala ng martir o shahid. Ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laysa min ahadin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataba Allahu lahu illa kana lahu mithlu adri shahid." Rawahu al-Bukhari. Sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan at ang pagpapala, walang sino man ang nasa isang lugar kung saan tumama dito ang nakakahawang sakit at siya ay nagtiis at naghangad ng gantimpala at siya ay naniniwala na hindi siya tatamaan nito maliban kung ano lamang ang itinakda sa kanya ng Allah, ay magkakaroon siya ng gantimpala na katulad ng nasyahid o martir o namatay sa pakikibaka. Hadith al-Bukhari. Bagkus mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, mayroon sa mga nagpaliwanag sa hadith na nabanggit natin na hindi lang ang tinamaan ng kagaya ng coronavirus ang maituturing na martir o shahid o namatay sa pakikibaka. Bagkus ayon sa pagkahulugan ng hadith, kahit na hindi tinamaan ng isang mananampalataya kagaya ng sakit na coronavirus at siya ay nagtiis at naghangad ng gantimpala at hindi lumabas sa lugar o sa bansa na tumama dito at namatay siya sa ibang sakit o ibang dahilan at hindi ang sakit na nabanggit, ay may ituturing pa rin siya na kagaya ng shahid o martir dahil napaloob po siya sa hadith dahil sa kanyang pagtitiis at paghahangad ng gantimpala. Naway napulutan natin ng aral ang ating tinalakay ngayon. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.